Ito pala actually red flag na. Maganda na yung pagkakakopya, to be fair. Yung watch actually is not bad. Explain ko sa'yo kung bakit. What's up guys? Another deal tayo. May papunta tayong client dito. Galing na siyang BGC. Tapos, may watch na, sabi ni Kuya G, follow nyo nga pala, may page siya rin si Kuya G. Chinek ni Kuya G, parang suspicious daw siya. Ngayon, willing naman si client, pumunta siya dito sa GH so we can check. So, tingnan natin, abangan natin si client. Na pati may paper bag pa nga daw. Tapos mabigat. Actually, kanya friend ng boss ko. So, pinapa-check ko muna bago niya pitin. So, hindi nyo pa nabibili. Okay. Ito pala actually red flag na. Explain ko sa'yo kung bakit. Off the bat, itong si card, makintab yung text. Dapat match siya. Yung Rolex sa date, kung saan sinusulat yung date, ang layo niya. Yellow na yellow to. Tapos yung font is supposed to be matte lang na parang embossed siya. Ito parang printed na. Wala siyang texture at all. Ito, kulay pa lang nung card, very different. Parang flat na green lang to. Ito may magka-ombre. Ito mo darker yung sides niya. Tapos, ito, yung color nung manual off siya. Sobrang kintab. Tapos yung font parang print ng laser printer lang. Tapos NFC card holder dapat. Pero naka-green tag. Itong green tag is supposed to be for early 2000s model. Tapos ito for 2015. Ito for 2015. Kaso ito 2020 up. So ano siya, halo-halo na siya. Although, yung watch mismo, yung watch actually is not bad. Kasi yung overall proportions ng watch, maganda na yung pagkakakopya, to be fair. As in yung proportions, kumbaga parang class A na to. You know, same yung proportions ng crown guard. Nung pagka-blue niya, parang malapit na din. Pag kung wala kang reference na original, hindi mo mapapansin na hindi siya original. Tas weight is also pretty good. Character sa likod. Ito yung kita mo. Hindi ko alam kung sino. Ay si Master Shifu. Naka-dragon. Pag kami makita kayo sa Facebook na nakalista, yung mga K285, ito usually dead sign na yun na off yan. Pass yan. Magandang quality siya na. Pero dito siya nagkakatalo. Yung click nito, solid. Parang distinct yung tick. Ito, medyo smooth. Hindi distinct yung tick niya. Parang lang siya. Wala siyang nag-roll over onto the next slot. Binibenta to as brand new, I'm assuming, kasi fully stick-rid eh. So ito din nakalagay dyan. Fun fact natin. 904 steel kasi it's a type of stainless steel. Parang stainless steel grade siya. Yun yung ginagamit ni Rolex. 904L, 3285 clean. 3285 I think is yung movement. Sa box, may matapang na amoy siya. Chemical yung smell. Ito isang tell pa. Yung hindi maganda yung pagkakagawa. Ayan, bumubuka siya. Tapos yung crown, dapat mas patulis siyang pag ganun. Ito medyo mataba. Flat yung pagkabagsak niya. Sayang, kailangan ko pa naman sana na itong Pepsi. Thank you na lang for sharing. At least, concerned si boss sa viewers. Ayun, boss. You dodged a bullet. Pero ito din, isa pa. Kita mo, sobrang masyadong pronounced yung Rolex crown. Medyo subtle lang siya. Ito sobrang nakaumpo. Tapos yung grain niya. Yeah, ito consistent to. Nakakatakot na mga fake nail. Yun, boss. No done deal. Pero may learning. Yan importante. Kampante. Na. Buti pina-check. Kaya yun naman dapat. Bago ako bumili lagi. Magpa-check. Madali naman kumuha ng original kung ano. Sige, boss. Thank you. Ingat. Thank you, boss. Thank you po. Ayan naman, wala. No done deal. No done deal. Nakita nyo naman. Ang layo eh. Kinumpay natin side to side. Kaya din pala pinadala ni Kuya G kasi sabi niya maganda yung fake. Hopefully bumalik si sir to get yung actual piece. Padala lang ng boss niya. Tapos gusto niyang makita, explain kung bakit fake. Kasi nga naman, mahirap maniwala kung wala explanation. Parang bitin walang done deal nung bad trip. Pero wala, at least may learnings. Due diligence bago kayo bumili. Mahirap na eh. So ingat kayo. Doble ingat. Yun lang. Paalam, love Johnny.